May tayo po'y damalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon, galob mo sa amin sa araw to na kami ay nagkita-kita naman sa among mahal ng magkaipatiran, Lord. Thank you so much for always be with us, protecting us, Lord, in our way, wherever we are, wherever we go, Lord. Thank you so much, of course. I know because that is the fruits of the Spirit, the fruits of the prayer sacrifices of our beloved parents in the Lord, kaya kami nagmatagumpay, Lord. Wala ka sa amin lang magawa, Lord. I wish you, God, please, and doing the humble servant, liberal midst of my brethren, I've been sitting us out in this right time, my Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapan. So, ulit ang magtagal man mahal. First of all, the highest praise, glory and thanksgiving and majesty, only to our loving God, and there is no shame. Give double honor and respect to beloved parents in the Lord, and with remembering and cherishing their blessed and precious preaching and teaching, beloved Honorable Pastor Willis Almeida, beloved Son Pastor Lina Colombian. Greetings to the whole blessed Almeida family, and also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate sirs, and to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po ng mga ating webcast viewers sa buong daigdig nanood ngayon sa ating webcast dito sa dako ng CDO po. Magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat. Palakpakan po natin ating pinang. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, pag-aaral natin sa gabing ito ang ginatawag na the end of the age. Katapusan sa edad. The end of the age. Age. Amen? Ano bang ibig sabihin ng the end of the age? Ito maminamahal ay katapusan na po. It's present to the second coming of Christ. The event na darating sa mundong ito. Sa katapusan na ng buong daigdig. Mga minamahal, kaya kailangan mag-ingat na tayo, maging sincero sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang nangyari sa buong daigdig ngayon ay ito na yun, ay nangyari na sa banal na kasulatan. Amen? Amen. Hindi na po talaga mapigilan. Sabi nila, it is written, it must be fulfilled. Ang nakasulat ay kailangan maganap at mangyari po. At hindi po pwede maging sinungaling ang Biblia. Totoo po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Pakibasa sa Matthew chapter 24 verse 1 up to 13. Kindly pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata ay 1 hanggang 13. At lumabas si Jesus sa templo at payaon siya sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. 2. Datapot siya sumagot at sa kanila sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. 3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng inyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 6. At mga kagarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang karyaan laban sa karyaan, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. 8. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. 9. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan.
Yes, at kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa, at mga kakapuutan ang isa't isa. 11, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Ang nakasulat sa Biblia mga ay nangyari na. Amen? Amen? So hindi po talaga mapigilan. Makarinig ka mo ng wars, you hear wars and rumors of wars. Nations against nations, kingdoms against kingdoms. Narinig na natin. Amen? There shall be famine, gutom, drought, earthquake in every places. Marami na mga lindol, mga minamahal, ito, in every places. Then, because the iniquity shall abound, ang kasalanan ay lumalawak do marami. Sabi ng Biblia, itong bantayan natin, ang pag-ibig ng karamihan ay manglalamig. Pagbantay na walang isa sa inyo mailigaw at madaya ng kahit sino man. Kaya itong lahat ay mangyari at maganap. Ngunit, hindi pa ito ang katapusan ng daigdig. Ito pa ay umpisa pa lang ng kalungkutan, kahirapan na mangyari sa buong daigdig. Itong bantayan yung bersikulo, but he that endure unto the end, the same shall be saved. Ang magtitiis, magpatuloy hanggang sa kawakas, sa katapusan, siya lamang ang maliligtas. Amen! Ngayon, ang Biblia nagpapaalala, ang manatili, endure, up to the end, ang magtitiis, mag-antos, hantod sa katapusan, up to the end. Ano ba mangyari sa buong daigdig? Magkagera, magpatayan, gutom, kahirapan, darating man talaga. Nag-aalalabas sa mga bulaang propeta, mga mini na propeta para sabihin silang totoo. Pero alam naman natin kung sinong totoo. Amen? Alam natin yung ating panampalataya kung anong tayo tatayuan natin. Wala nang sinong tao makapag-convince sa atin na mayroon pang ibang katotohanan because we experience so much in our life ang papangyarihan ng ating Panginoon sa ministeryo ng Diyos mo ko say that our beloved parents and pastor, he really a man of God. Amen. Ito lang bantayan natin kasi nagigira na. Nangyari na. You hear, marinig natin, you hear wars and rumors of war. Nations against nation. Kingdom against kingdoms. Nangyari na. Nangyari na ba? Puro missiles nang lumilipad. Kaya sabi ng isang announcer, napakaswerte ng mga sundalo ngayon. Walang trabaho. Opo-opo lang sa kampo, pat-text-text lang sila. Yung lumalaban ngayon, missile. Automated, operated, puro kontrolado. Amen. Sunod yan, pa hindi madala sa missile, itong pinakagagandang problema ng buong daigdig, yung inatawag na atomic bomb. Yung mga nuclear war, nuclear bomb. Kaya pag nuclear na yan, mga minamahal, isang pindot lang, matunaw, mawasak, madissolve ang isang bansa. May pang misal, makatakbo ka pa. Ang Amerika, magaling. Talagang lipad pa lang ng misal ng Iran. Naditik na kagad nila. Pinaliparan din ng misal nila, sinalubong. Kaya doon sa Iran nagsabong eh. Grabe yung mga teknolohiya. Sa atin, wala man tayo niyan. Ang atin, triangle. Watusi.
Wala tayo. Ang ating weapon dito ay the mighty stronghold. Upon the pulling down ng Satan, ang ating kapangyarihan, armas, yung pamangyarihan ng ating Panginoon. Kaya niyang wasakin ang kuta ni Satanas dahil sa kanyang kapangyarihan. Pasalamat tayo, swerte dahil bakit? Nabilong tayo, Church of the Living God. The God that we serve is really God. Dahil may propeta ng Diyos sa lalangin, the earned prayer of beloved parents ng Lord. Until now, nakukontrol. Gusto na ng China, girahin yung Pilipinas. Gusto na. Pero nagugulat, may pumipigil. Ano yon? That is the prayer of the saints. Sweet savor, smelling savor, ang mga prayer ng mga santo, naging mabango sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pray natin, beloved parents, the Lord, the sacrifices of this church, mga manggagawa, talang kapatiran, naging matamis na hamsamyo sa harapan ng Diyos sa langit. Kaya napipigilan ang bawat disasters mangyari sa Pilipinas. Napakaliit ng Pilipinas. Kumpara mo sa Iran, sa Iraq, sa Israel, napakaliit. Isang maysa lang, wasak ang Pilipinas. Ngunit salamat sa kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, na natili tayo, protektado tayo ng Diyos natin pinaglingkuran. Diyos na buhay, makapangyarihan. Na parang wala lang sa atin. Sa ibang lugar, grabe ng tensyon nila. Kinakabahan sila. Bakit? Walang Diyos na nagkukumport sa kanila. Wala silang naasahan na Diyos. Ang Diyos na doon, si Allah. Pero wala nakapigil ng mga misal nila. Amerika, bakit lang yung Amerika? Pero they trust in the Lord. They believe in the Word of God. Kaya gano'n lang sila. Ang Israel, bansa yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakatapang nila. Napakatapang nila. Bakit? Yun nga, nanggigiran, pupuri sila eh. Alam nila kasi ang kalooban ng Diyos na ang Panginoon kasama nila noon pa man from the very start dahil doon pinanganak ang Misaya sa Israel. Kaya naging matapang sila. Kaya tayo, dahil sa Israel, bansang pinanganakan ng Panginoon na dalang Pilipinas, dahil sa unang panahon, the gospel, the kingdom, the salvation, tinanggihan ng mga Hudyo. Kaya pumunta sa mga hintil. Ang Pilipinas napakahintil. Bakit? Ang ating Diyos, ribulto, bato, simento, kahoy, apan dinala sa atin dito ang tubuong kaligtasan. Tinanggap natin at pinagpala tayo ngayon dahil tayo naging Christian nation in the Southeast Asian countries. Pinagpala tayo. Naghirang pa siya ng propeta. Palapakan po natin Diyos. Mga milal kapatid, wala nang panahon magpahinahina tayo. Wala nang panahon mag-isip ka pa ng iba. Sabi ng awit, there's no time to change your mind. The sun will come and maybe you will leave behind. Baka maiwan ka. Baka marami ka pang iniisip. Gusto mo pa maging milyonaryo, maging bilyonaryo, maging mayaman, ano bang ambisyon mo sa buhay? Gusto ko mag-abroad sa Iran, gusto mag-abroad sa Iraq, gusto mag-abroad sa Israel, gusto mag-abroad sa Ukraine, basi gusto mo pa mag-abroad sa Russia, marami ka pang iniisip. Kaya ang Kristiyano, maraming isip mga tao, very high-minded. Sabi ng Biblia, be not high-minded, but fear. Huwag ka masyadong mataas ang isip, pag-iisip, kundi matakot ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Be not high-minded, but fear. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the whole of the Lord is knowledge. Kailangan po natin yan. Sa Biblia, darating ang panahon, sabi, mangyari ang lahat ng bagay. Mangyari ang lahat ng bagay. Itong lahat ay mangyari. Ngunit, hindi pagkatapusan ng sanlibutan. But it's not the end of the world, but it is only the beginning of sorrows. Umpisa pa lang ng sorrow, kapighatian, kahirapan sa buhay. Maraming lalabas na mga nagpapanggap na sila'y totoong lingkod ng Diyos. Hindi na tayo nila madaya, kahabagan ng Diyos. Ang atin na lang gawin, tayo po ay manatili. Magtiis, manatili, be abide in Christ, abide His Word, abide His teaching, manatili na lang tayo, have to endure, magtitiis na lang tayo. Kahit anong grabing kahirapan, kaya darating naman talagang kahirapan. Sabi niya, that is only the beginning of sorrows, and that is not the end of the world. It's not
Hindi pa. Beginning of sorrow. Kaya magtitiis. Sabi kaya magtiis tayo. Ang magtiis, manatili, magpatuloy, hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. At we have only one hope. We have only one hope that we hope and we assure. Inaasahan natin, isa lang ang pagbalik ng Diyos. There's only one hope, our blessed hope, the appearing of our great God and Savior in the sky. Pagbalik natin Diyos kapangyarihan nating Panginoon sa langit, and we meet Him in the sky, in the air. I-rapture po tayo. Ngayon ang tanong, sigurado ba tayo na madala sa rapture? Yun. I asked you, how could you assure yourself nga madala ka sa langit pagdating ng rapture? Magwan muna tayo ng quiet time dito. Mag-pause muna tayo. Search your heart, think it over. Kung babalik ang Diyos ngayon, when the last trump of God will sound with the voice of the archangel, mag-roll call sa atin. Ang tanong ko, sigurado pa tayo makarinig ng trumpita? How can we assure? And how much? Ilang porsyento makasigurado tayo nga madala tayo? Can we assure ourselves na pagtunog trumpita madala tayo? Ano bang ginagawa mo sa bahay mo pag wala ka sa sambahan? Ano bang ginagawa mo sa work mo pag wala ka sa sambahan? Ano ginawa mo sa labas pag wala ka sa sambahan? Sumusunod ka ba sa kabanalan? Sumusunod ka ba sa katuwiran? Sumusunod ka ba sa totoong paglingkod sa Diyos? Ikaw ba'y Kristiyano pa sa labas? O hintil? Napaluguran ba natin Diyos pag doon tayo sa labas? Nakabihabi-habulumilo sa ating mga kabarkada, friends outside? Tayo ba'y nakasunod sa kalooban ng Diyos? Namuhay ba tayo na may kabanalan? We separate ourselves from them, among them? Yan ang tanong. Ang tanong. Kaya hindi po very delicate at hindi basta-basta ang paglingkod sa Diyos. Sensitibo masyado. Kaya dapat sabi ng mga pastor, in every moment, in every second, in every minute, every day of your life, dapat ang isipan mo palagi nakatune in sa ating mahal na Panginoon. Palagi nakatune in sa Panginoon. Ang ninatune in mo, hindi yung mga sanlibutan, kundi nakatune in ka sa ating mahal na Panginoon. Palagi mo pinapaluguran ang ating mahal na Panginoon. In your mind, in your eyes, in your thoughts, in your heart, in your doing, lalangat, mapaluguran po natin ang ating mahal na Panginoon. Not in our own lust, but to bless the Lord. Yan ang tanong natin. Kaya sabi ng Biblia, ang sanglibutang ito ay lilipas. And the world will passing away, and also the lust, yung pita, yung hilig, yung kailigbon, mawala ito. Yung ginagusto natin palaging gawin, aalis lahat. But to the one who does the will of God, will lives forever. First John chapter 2 verse 17, kindly pakibasa. And the world will passing away, and also the lust. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2, ang talata ay 17. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang mga masamang pita niyaon. Masamang pita niya yun. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Palakpakan natin Diyos, mananatili, mananahan siya, will lives forever until the coming of the Lord. And the world pass it away, lalahat aalis.
Sabi naman, even the earth and heaven will pass away. The world will pass it away. And the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Mabuhay, manatili, titiis hanggang tapos, mabuhay tayo sa lupa hanggang sa langit, buhay tayo, kukunin ng ating Panginoon. Kaya wag mo enjoy ang buhay mo palagi sa sanlibutan. This beauty of this world, the enjoyment of this world, because the Bible said the world pass it away. And the last thereof, lahat na pita, desire ng tao sa sanlibutan, ito'y kasamang mawala. But he that doeth the will of God will abide forever. Manatili, mabuhay, magpakailan pa man. Hallelujah! Kaya ang panahon ngayon, di na mabiro. Sabi ng Biblia, anytime, babalik ang Diyos. Sabi dito, but the day of the Lord will come like a thief. And then the heavens will pass away with a roar. And the heavenly bodies will be born up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. Malahat mawala ito. Kaya hindi pakibasa. 2 Peter chapter 3 verse 10, ano nakasulat sa Biblia? Nakikinig pa kayo? Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Pedro, Kabanata 3, ang talata ay 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Praise the Lord. Pawang masusunog. The heavenly bodies will be born up and dissolved, mawala. And the earth and the work that are done on it will be exposed. Mawala lahat. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang pagbalik ng Diyos, katulad ng isang magnanakaw sa gabi. Wala magnanakaw, manuktok sa may-ari ng bahay nga magnakaw. Kaya pinantulan ng Diyos ang pagbalik ng ganito ng magnanakaw sa gabi. Kaya wala nakabantay, tulog na tulog. Pantay, mag-ingat tayo. Bagay, marami namang Kristiyano hindi natutulog hanggang magdamag eh. Pero hindi nagbabantay sa Diyos. Ano ginabantayan? Cellphone. Pagbalik ng Diyos, hindi ka nga natutulog, pero hindi naman nagbabantay ang puso mo sa Diyos. Cellphone ang binabantayan mo. Mga demonyo sa cellphone. Number 1 kang maiwan. Ha? Mag-ingat. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise. Umuugong roar. And the elements, lahat ng bagay, shall melt with fervent heat. Lahat ng bagay, element, butang, shall melt, matunaw sa grabing kainit. And the earth also, and the works, lahat, ang lupa at mga ginagawa, ginatrabaho sa lupa, that are therein sa lupa, shall be born up. Lahat masusunog. Mga minamahal, anong nangyari kayon sa Israel? Sa Iran? Lahat na trabaho, building, sunog. Nakasulat sa Biblia. Will be born up. All the elements shall melt with fervent heat, and the earth also shall, and the works that therein shall be born up. Yung pinaghirapan na, maganda mga building, maganda mga condominium, grabe mga anong mga klase na maganda doon, wasak lahat. Will be born up. Ito na ang mga sign na anytime now, babalik ang Diyos. Kaya pinagkawilihan mong cellphone mo, pinagkaliwan mo mga walang kabuluhan na bagay sa mundo,
Kaya hindi mo alam, sa gabi, babalik ang Diyos katulad ng mangnanakaw. Yung hindi nagababantay, ang wala naka-aware, yun, babalik ang Diyos para magulat siya. Biglang yung katabi niyang sinsiro, mainit, nawala. Nagulat siya. Siya, kasamang cellphone niya doon. Kasamang ginagawa niya hindi maganda. Ang kaligtasan, hindi basta-basta ito, mga minamahal. Ay address lalo sa mga youth, sa mga bata, ginagamit kayo. Parang hindi nyo binibigyan, bili ang papagamit nyo. Sometimes, papagamit kayo sa Diyos, after pagamit sa Diyos, papagamit kayo sa Satanas. Kaya pa hindi kayo mag-ingat, magbantay, sayang yung kaligtasan nyo. Ang kaligtasan, hindi lang sa mga matatanda, hindi siya nakaunawa. Lahat, pati sa mga bata, also the babes, mga bata, kailangan ng kaligtasan. Kaya ang kaligtasan para sa lahat. Di lamang sa parents, di lamang sa mga anak, lahat ng tao na kaintindi ng salita ng Diyos, kailangan nilang maligtas. Kaya kung di ka madala sa pagbalik ng Diyos sa langit, kawawa ka dito. Lahat ng bagay masusunog, pati ikaw masusunog ka. Hindi ito biro. Di ba nakita niyo sa Diyos yung mga taong tumatakbo doon ba ng Middle East? Kawawang kawawa. Patay, mga sunog. Wasak. Yan ang makita nyo. Hindi basta-basta yan. Actual footage yan. Starting pa lang yan. So that is only the beginning of sorrows. That is at the end of the world. Hindi pa yan. Wala pa. Kaya sabi ni Presidente BBM, niya, minimal lang yan. Minimal lang yung pagtaas ng kurudo. Minimal pa lang daw yan. Inaramdaman niya siguro nga pagdating na hindi na minimal, maximum na. Sabihin man minimum, minimal, kunti pa lang. 5 piso pagtaas ng kurudo. Price hike, minimal pa sa kanya yon. Para gusto niya pa ata maging maximum. Nga tag 50 na ang akyat ng kurudo. Ngayon ang kurudo nga diesel, 55. Yung fuel save. Baka gusto niya paguro maging 70 hanggang 100. Kaya ano mangyari sa ating mga sasakyan? Noon nagbabiyahe sila Arnel, pag kami Manila, yung binibigay ko lang na budget, 30,000. Pagdating sa Manila, hindi pa naubos. Ngayon, ang binigay ko 40,000. Nanawag kanila hanggang Katiklan lang sila. Wala na. So nagpadala naman kami kanina ng dagdag na pera para makatawid sila ng Calapan to Batangas. Grabe na. Mahal ng kurudo, mahal yung pagkain. Grabe na! Nasa kasulat sa Biblia. Kaya nang darating ang panahon, yan ang mga signs nga sa Revelation chapter 13, na you cannot buy or sell unless you have a mark of the 666 in your right hand and in your forehead. Ang wala nga datang 666, hindi ka makabili ng kurudo, hindi ka makabili ng bigas, sabon, lahat na common needs market, hindi ka na makabili or hindi ka na makapagnegosyo unless maliban kung may tatak ka dito ng 666 sa kamay in the right hand or in your forehead. Ngayon, magpatatak ba tayo? Wala tayong makain, magpatatak ba tayo? Sagot. Magutom na ating mga anak, magpatatak ba tayo? Kaya mo, alanganin kayo sumagot. Parang gusto nyo pa ata magpatatak. Dahil sa gutom, kahirapan lang. Very crucial ang buhay ng Kristiyano sa lupa pag may iwanan ka sa rapture. Sabi man ng pastor, pag may iwan ka sa rapture, siko mo, kagatin mo, hindi mo kaya kagatin niya, no? Sa sobrang kahirapan. Matortured ka pag maiwan ka. Magutom ka, mamatay ka. Sa isipan mo, tatatagalan ko para makakain ako. Ngayon, itutortured ka rin ng persikulo. Sabi ng Biblia, narinig mo sa preaching ng mga pastor, mga preachers, pag maiwan ka sa rapture, isa lang, maligtas ka pa rin.
1% kung magpaputol ka ng liig. Hindi magkagagad putulan ng mga sundalo. Hoy, halika to, putulan ko liig mo. Hindi. Pipilitin ka, hahabulin ka, pilitin kang ibigay mong kamay mong kanan at ulo. Para mapilit kang magpatatak. Para lang hindi ka magutom, mamatay sa sige takbo. Kaya anong gawin natin? Ngayon yung kahirapan sa lupa na tinitiis natin, hindi pa yan may compare sa kahirapan pag maiwan ka dito. Palaboy-laboy kang Kristiyano, palamig-lamig kang Kristiyano, pag maiwan ka dito, you cannot bear that. Hindi mo makayanan. Kaya sabi ng Biblia, Matthew 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Kailan ka pa magtiis? Kaya ang pagtunog ng trumpita is just only a moment, that twinkling of an eye. Napakabilis. Gano'n ba kabilis yung isang kisap mata? Oh? Wala ka na segundo. Gano'n ang pagbalik ng Diyos. Walang makabantay. Walang makaalam. Kaya hinantulad like a thief in the night. Kung saan tulog na tulog yung tao, saka sa akyat at magnakaw. Hindi ka gigisingin ng Diyos. Pero kung putli, banal, perpekto ka, kahit tulog na tulog kang hago ka, magigising ka sa trumpita ng Diyos. That is the mystery of all mystery. Even the grave will open first. Yung manamatay Kristo, silang unang aakyat sa langit. Sila at tayong buhay, susunod. Kung sa Bisaya, sakgawon tayo. I-rapture tayo ng ating Panginoon. After that, tong lupa, langit, madissolve, mawala. Lahat masusunog. Walang matira dito. Ngayon, saan ang pipiliin natin? The sudden and the dramatic nature, the end of the destruction of the existence Lord, mawabasag ito. Kaya wala tayong choice kundi magpakainit tayo sa ating Panginoon. Last verse, Revelation chapter 3 verse 15 up to 16. Praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, ang talata ay 15 hanggang 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Palampakan natin Diyos. Itong pantayan yung versikulo. Sabi ng Panginoon, nakikita kong lahat yung ginagawa. Lahat nating ginagawa, nakikita ng Diyos. Saan ka man naroon magtago ka sa kwarto mo, kahit saan ka pa, you cannot hide from God even in the secret place. Because He is our hiding place. Ang Diyos lang ang mataguan natin. Hindi tayo makatago sa Diyos. So, I know thy works. Nakikita niya talang ginagawa natin. Thou art neither cold or not. Ikaw ay hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. Or ikaw ay gusto ko, hindi ka rin malamig o mainit. Besides. So then because thou art lukewarm, hindi man ka mainit, hindi man ka malamig, ang tawag sa'yo, lukewarm. Lukewarm. Sa Bisaya, dagaang. Sa Tagalog ay malahinga. No? Lukewarm or neither cold or hot. I will spew thee out of my mouth. Pag hindi ka mainit, hindi ka rin malamig, lukewarm ka lang, dagaang ka lang, sabi ng Diyos, isusuka kita sa aking bibig. Isusuka kita ng Diyos. Parang pagkain ba? Hindi ka pwede sa akin. Kaya ayaw ko ng lukewarm. Gusto ng Diyos umaapoy
umaapoy ang paglilingkod mo sa Panginoon. Be on guard and be on fire serving the Lord. Palagi ka magbantay, palagi ka maging mainit sa paglingkod sa Diyos. Dalawa yan. Be on guard and be on fire. Pakibasa. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Be on guard. Magbantay ka palagi. And be on fire, Revelation 12:11. Romans 12:11. Ilang bersikulo nito para malaman nyo. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 15, ang talata ay 16:7. No, 1 Corinthians 16:13. 16:13 ng 1 Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 16, ang talata ay 13. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Palakpakan natin, Diyos. Magsipag-ingat kayo. Be on guard. Mag-ingat. Be on guard. Magmabantayan. Binantayanon. Mangagpakatibay kayo sa panampalataya. Kayo'y magpakalalaki. Kayo'y magpapakalakas. Hindi pwede pa babay-babay ang paglilingkod sa Diyos. Kailangan mainit ka magpalakpak. Malakas ka lang, magpakalakas. Matibay. Kahit anong grabe huyok ng hangin, problema. Gaganon ka lang, pero babalik ka pa rin. Maganon ka man, babalik pa rin. Hindi ka matumba. Hihilay ka lang, gaganon ka lang, pero balik pa rin. Tayo ka pa rin. Sa Biblia ay, magsiingat kayo, magbantay, magsiingat kayo, magpakatibay kayo sa panampalataya. Hindi ka mabiyang ng kaaway, kayo ay magpakalalaki. Yayaw na pa yun ng pabakla-bakla. Magpakalalaki kayo at magpakalakas. Be on guard in serving the Lord. Amen. Di yung kunting problema lang, kunting istorya, kunting intriga, wala na. Backslide na, hindi na magsamba. Hindi na ako magsamba, kay natisod ako kay Suanso. Hindi na ako magbibigay kay... Hindi pa na ako pinagpapala. Wala ka man nagbigay sa tao, sa Diyos man. Hindi man kagad-agad magbigay kayo, pagpalain ka. No. Siyempre, may nagtanim ba nga kagad magbunga ang mag-ani? Di ba, magtanim ka muna? Eh, maghintay ka pa ilang buwan eh. Di ba? Kahit systematic farming, pagtanim mo, 3 months pa yan, magumani. Sa Diyos, mag-impok ka lang na mag-impok. Magbigay ka lang na magbigay. Mag-deposit ka lang, mag-deposit. Kaya mayroon interest yan. Tutubo yan. Tutubo. Yung tubo na yan, pagdating ng panahon, aanihin mo yan. Amen? Sabi na yung Panginoon Solomon casteth thy bread upon thy water, and in many days hence you shall see how it grows. Itapon mo daw ang yung tinapay, meaning pira, tinapay sa tubig. At makita mo yan, dahan-dahan, paano yan tutubo. Casteth thy bread upon the water, and you shall see it, how it grows. Makikita mo yan, paano tutubo. Amin ba? Huwag ka lang magsawa. Huwag kang maghimagod sa paggawa ng mabuti, kaya sa tamang panahon, mag-aani ka. Amen. Oh, watch ye, bantay, guard, stand fast in the faith, quiet you like men, be strong, magpakalalaki, at magpakatatag. Palakpakan natin, Diyos. Sunod, be on fire. Naging bersikuluhan pa nila. Ecclesiastes 11:1, cast thy burden upon the waters, for thou shalt find it after many days. Amen ba? Amen. Wala man ngayon, pero you find it after many days. Makita mo, mga iilan lang adlaw. Ay, nagtubo naman. Hindi man nakulangan yung aking lagayan ng bigas.
Hindi man nabawasan yung pang-budget ko, matutubo, makita mo yan. Kasi sa Biblia totoo ang Biblia And thou shall find it after many days. Amin ba? Ibilay mo lang. Sa tubig ay sample ng Panginoon Kasi depo na panduti. Alam naman, water, para bulik yun Itapon mo, tinapay mo sa tubig, paano magtubo yan? Malulusaw man matunaw. Pero sabi ng Diyos, makikita mo yan. Ilang araw lang magtutubo. Paano magtubo yun? Matunaw. Pero ang Diyos, mapaghimala ang Diyos. Pag sinabi niya, mangyari yan. Imposible sa tao, sa Diyos, posible ang lahat ng bagay. Amen. Romans 12:11. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 12, ang talata ay 11. Huwag mga tamad sa pagsumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Hoy, mga tamad, ginigising kayo. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Sa pagsusumikap, magpakainit. Maningas, yun, maningas. Umaapoy, paningasin mo ang iyong espiritu. Painitin mo ang espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Ano mapaglingkod? Siyempre, lahat ng mga project ng church, event ng church, panambahan sa Panginoon, diyan ka palagi. Amen. Sabi niya, not slothful in business, fervent the Spirit serving the Lord. Fervent, naganingas, nagaapoy, nagakalayo ang ating espiritu. Mapaglingkod sa Panginoon, mapaglingkod sa Diyos. Not slothful in business, huwag maging tamad. Huwag ka maging tamad sa pagpupuri sa iyong tahanan. Huwag ka maging tamad sa pangari-bangilyo sa iyong kapitbahay. Huwag ka maging tamad sa pagsunod sa kapanalan. Huwag ka maging tamad sa pagbibigay. Lahat yan. Gawin mo yan. Magpakainit sa Espiritu. Mapaglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamam. Yan na lang ating dapat gawin. Kaya hindi natin gawin yan. Anytime, babalik ang Diyos. Katulad sa magnanakaw. Pag nadatante ng Diyos, pahinahina tayo. Patamad-tamad at Espiritu. Hindi tayo nasunod ang kalooban ng Diyos. I'm sorry. Hindi tayo makarinig ng trumpeta ng Diyos. Kawawa tayo pag maiwan dito. Simpleng minimal pa lang ang gera yan. Pag mawala na tayo, pagbalik ng Diyos, mawala ng totoong anak niya, hindi na natin kaya yon. Kagatin na natin, siko natin din kaya. Kaya magpakainit, mang minamahal. Magpakatatag. Singgit, haleluya. Kaya wag mo bawasan yung singgit mo. Abutin mo palagi, abutin mo walang puso ng Diyos. Bahala na mapaos ka, basta mapaabot mo sa Diyos ang pagsisigaw mo. Mainit ka, mainit ka. Paglingkod ka sa Diyos, ano mangyari sa buhay mo, bahala na. Kaya sa Biblia, ang magtitiis, mag-antos hantod sa katapusan. Siya lamang malus. Hallelujah! Now the end is near. Everybody must prepare. Must prepare. Now the end is And now the end is near. for everything. For everything. Oh, Jesus. Jesus is coming. He's coming to get all the saints. And now is the time It's the time to prepare. to prepare. He said,
Everybody must prepare. Purihin ka man ang Panginoon. Halima, revive the children of the Simeon, my God. Hallelujah. Magbantay siya, magmainit. Pag-ilapon possible, bisin siya man ang Panginoon. The Simeon, my God. Jesus, Jesus is coming. Magsumika pa namang presensya. Be on fire. Manamang presensya mapuspos. Magpakatatag. Maging matapang. Maging maligon. Jesus. Panigan sa Espiritu. Jesus. Naigon ka! Watch and pray! For no one knows now! So now is the time! It's the day! It's the time to prepare! Hindi tayo babalik ang Diyos! Jesus! Yes, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Revive the children of Simeon, my God. Revive the children, Jesus, hallelujah, hallelujah. It's the time. Oh, Lord. It's the time. Hallelujah. It's the time. It's the time to prepare. It's the time. Oh, now is the day. So now is the time to prepare. Hallelujah. The time to prepare. Now is the time to prepare. Time is time to prepare ourselves. Be on guard. Be on fire. In serving the Lord. Magpakatibay, magpakatatag, magpakatapang, magpakainit sa Espiritu. Hindi tayo babalik ang Diyos. Hindi tayo malaban katulad ng magnanakaw sa gabi. Pinabantay tayo na mainit ang Espiritu. Nagbabantay! Jesus! Puno-puno ng presensya. Matibay. Jesus! Is the time
It's time to prepare our heart. It's time to prepare our mind in serving the Lord. Anytime now, babalik ang Diyos. Kaya magbantay tayo. Be on guard and be on fire. Babalik ang Diyos katulad ng kawatan sa gabi. Pag hindi ka makabantay, makaandam, hindi ka madala, maiwan ka din sa yuta. Hilabihan nga kasakit, grabe. Hindi natin makayanan ang hilaban nga kasakit. Ang tubig maging dugo. Ang tanan nga butang matunaw. Kinsay makaagwanta, wala. Lahat tayo matunaw sa hilaban kainit. Apan ko nakabantay, nakaandam ka, mainit ka. Pag tiungog trompita, makadungog ka. Kauban tang Ginoo sa langit, and we be the Lord forever and forevermore. Napakasarap sa langit. Magmana tayo ng buhay na walang gan. Mawala ng ating kahirapan, mga pagtitiis. Ang magtiis hanggang sa wakas. Sa katapusan, siya lamang ang maligtas. Singgit, hallelujah. Mga minamahal, this is the wake up call na preaching. Wake up call, panggising, pananawagan ng Diyos sa atin. It's time for us to awake. For a deep sleep in spiritual, magising na tayo. Magpakatatag, magpakainit, maging malinis, maging dalisi ang puso. Anytime now, when the last trump gun will sound, or with the voice of the archangel, ang makarinig lamang yung handa. Nag-aapoy-apoy ang puso sa spirito at nakabantay. Kaya manalangin tayo lahat, mga minamahal. Kausapin niyo ang Diyos. Talk to others, Jesus. Kausapin yung Panginoon, heart to heart. Opo pala, Panginoon. Nandito kami nagsusumamo. Lumalapit sa iyo, Lord. Humingi ng tulong, habag at awa. Nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran. Ngalawa, malinis ang puso namin. Puno ng presensya at puno sa pagbantay at katapangan, katatak. Lisanin ang lahat ng mga kasalanan sa sanlibutan. Ihanda mo ang puso namin sa iyong pagbabalik, Lord. Tulungan mo kami sa aming kahinaan. Kahabagan mo kami. Patatagin mga wakan mo kami, Lord. Put personal desire in our heart to bless you always, my God, to do with thy will. To the first beloved parents in the Lord. Paghawakan mo, anak mo, Lord. Pagaling mo karamdaman lang ito sa mga problema. Kahabagan mo kami lahat. Answers their prayer, Lord. Solve their problem. Bless their business, their job, their work, everything, my God. Noon sila po'y masustain buhay na sa lupa. Patuloy siya maglingkod sa iyo hanggang naghintay kami ng malapit mo ng pagbalik, Lord. Pangawakan mo, kapagpalain mo kami lahat, Lord, ng lubusan. Dalangin mo lang, Pastor, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah! Jesus. Patong kami sa ulo niyo sa nakataas na tayo maglihans, mag-rebuke with all power authority. O po na kilang Diyos sa babang kapangyarihan mo sa militan, pagpalain mo kalmit sa gabing ito. I bind the prop darkness, demons, and permit the sickness and diseases cast out from the children, the might of Jesus. Bless the children financially, physically, spiritually. Bless them right, mind, strength, and their faith, make a human rise and poverty in their life and weakness and business. Storm their problem, my Lord. Bless them so much financially, business, spiritually, my God, right now to be pastor. In Jesus' name, Jesus' name. Bless them in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Palapakan natin, Diyos, na mahal. Dahil tayo tumayo, bayo kamot, singgit, usog gikan sa puso. Hello, Lord! Hello, Lord! Amen. Ano mahal?